Habang bakbakan pa sa Dark Tournament, Eurobasket, yung mga Lakers fans napaka-comment na lang regarding dito kay Markkanen na sinabi nila sa Twitterverse discussion na no way na untouchable si Austin Reeves para hindi i-trade kay Lauri Markkanen dahil dominant din naman ngayon ang Finland sa group nila at si Markkanen nag-a-average pa ng nasa 29 points, 8 rebounds, 3 assists, 53% sa field, 40% sa 3-point area sa loob ng 29 minutes. Isang perennial trade target talaga si Markkanen kung titingnan sa kanyang stats sa Eurobasket. So disclaimer, hindi to based sa rumors based to sa discussion ng mga fans online kung pwede nga bang ma-trade si Markkanen sa Lakers kapalit ni Austin Reeves at kung sino ang mas papabor sa kanilang dalawa, Lakers ba or Jazz. Sa contract, merong 46 million si Markkanen. Si Austin Reeves naman 13 million. Doon pa lang panalo na yung Jazz kung sakaling makuha nila si Austin Reeves dahil kulang pa ng 33 million para maipasok ang kontrata ni Markkanen sa lineup. Kailangan magsama pa doon ng at least si Rui Hachimura at dalawa pang player na pillar. Siyempre, hindi papayag doon ng Jazz na walang kasamang draft picks. Meron ang Lakers na magagamit na isa or dalawa. Papasok pa rin yun sa trade kung ibibigay ng Lakers. Ang pwede kasi nilang ibigay doon na pick yung tatama sa contract ni Luka para pasok pa rin sa sinasabi ni Rob Pelinka na future nila. Pero meron din kasi magkakatalo doon kung sino ang mas mataas ang value, si Markkanen or kaya itong si Austin Reeves. Kahit kasi andun sina LeBron at si Luka na merong combine na $97 million, kapag nilagay yung kay Markkanen magkakaroon ng $143 million sa loob ng isang taon yung tatlong player. Isang taon lang or isang season lang din titiisin ng Lakers yung tax apron nila dahil expiring contract si LeBron at yung panibagong contract ni Luka next year pa magte-take effect. Meron agad additional player at pamalit yung Lakers. Isang legit number 4 na stretch big man. Kung base naman sa value ng player, hindi nagkakalayo ng edad si Markkanen at si Austin Reeves. Mas bata ng isang taon si Reeves, nasa 27 years old. Kasama yon sa value ng player. Former All-Star si Markkanen, nasa 19 points, 5 rebounds, 1 assist, 42 and 34% sa loob ng 47 games last season. Si Austin Reeves naman, 20 points, 4 rebounds, 5.8 assists per game, 46 and 37% sa loob ng 73 games. Mas marami nalalaro si Austin Reeves kontra kay Markkanen. Mas mataas din ang average ni Reeves kontra kay Markkanen kahit pa naging all-star siya dati. Mas mataas ang average over contract ni Austin Reeves kontra kay Markkanen at mas mataas din ang win share percentage ni Austin Reeves kontra din kay Markkanen. Dahil kung pagbabasihan lang ng mga fans para i-trade itong si Austin Reeves para kay Markkanen, doon sila talo. Dahil si Austin Reeves ang third best player ng isang top team. Hindi lang basta top team, kundi nakasama niya si Luka, LeBron at si Anthony Davis. Nakasama din bilang top 10 player ng liga. Na nag-a-average pa rin si Austin Reeves ng halos katulad ng kay Markkanen na best player ng isang worst team. Dahil si Markkanen nasa same scenario ni Austin Reeves dati. Third best option, hindi best player. Pero hindi nag-thrive sa isang team. Nag-iba lang yon nung malipat siya dito sa Utah Jazz na wala namang best player nung dumating siya. Kung magpapalit kasi ng sitwasyon si Reeves at si Markkanen, si Austin Reeves magiging katulad ni Markkanen na isang all-star kung siya ang nasa Utah Jazz. Kung ngayon kasi iti-trade si Austin Reeves kapalit ni Markkanen na hindi pa alam ang mangyayari sa 2026 season, lugi doon ng Lakers dahil mas malaki ang value ni Austin Reeves kontra kay Markkanen. Value bilang player, hindi value bilang contract. Borderline all-star si Reeves kahit hindi siya all-star pero kahit sinong player ang isama mo sa kanya magtatribe pa rin siya sa team. Mahirap gawin yung ginagawa ni Reeves lalo na't nakasama niya si LeBron at si Luka. Nag-a-average pa rin siya ng 20 points per game. Ito pa yung nagpataas ng value talaga ni Reeves kumpara kay Markkanen. Siguro naman alam na to ng ibang mga scout at analyst. Bukod sa kasama niya si Luka, LeBron at Anthony Davis dati, siya lang ang tanging player na nag-thrive na kasama ni LeBron since rookie season ni Reeves. Ang huling naalala kong ganon si Daniel Gibson sa Cavaliers pa dati. Pero times 2 na mas better si Reeves. Kahit ata isama si Austin Reeves kina Booker at Kevin Durant sa Suns dati, ma-outperform niya ang ginawa ni Bradley Beal.
Dahil ginawa na ni Austin Reeves yun sa FIBA World Cup nang kasama niya yung iba mga batang star player. Sabi nga ni Austin Reeves, Lakers for life siya. Intended siya magstay sa Lakers. Pero habol din kasi niya yung malaking kontrata. Ang pinaka best way talaga kay Austin Reeves kung gusto niya ng malaking kontrata ay kung mapupunta siya sa team na gaya ng Jazz. Dahil si Markkanen, kaya binigyan siya ng malaking kontrata, bukod sa gusto siyang i-retain, ay para magamit din siya na pang-trade ng Utah para makakuha ng maraming kapalit na asset. For example lang, makuha ng Jazz si Austin Reeves at mag-average pa rin siya ng 20 points per game or higit pa. Tapos andun pa rin na steady numbers ang pinapakita niya at binigyan siya ng malaking kontrata, gagamitin rin siya ng Jazz bilang trade package papunta sa ibang team.